Lumapit si Boruto kay Kakashi at humingi ng tulong para mapalaki ang Rasengan niya at maging Big Ball Rasengan. Nangako siyang hindi siya magrereklamo sa training, pero sabi ni Kakashi, imposibleng magawa ni Boruto yun dahil wala siya ng chakra ng Nine Tails na kailangan para sa ganong jutsu. Pinilit ni Boruto na tulungan pa rin siya ni Kakashi at ipinakita ang sarili niyang Rasengan. Hindi siya natuwa sa damage na nagawa nito sa mga bato at na-impress siya sa lakas ng kay Kakashi. Nangako siyang hindi na siya matatalo ulit tulad ng nangyari kay Dippa. Sabi ni Kakashi, pareho sila ng ugali ni Naruto, kaya pumayag siyang tutukan ng training ni Boruto. Tinanong niya kung gaano nakarami ang alam ni Boruto tungkol sa nature transformation. Ipinaliwanag niya na mas lumalakas ang jutsu kapag pinagsama ang nature transformation at shape transformation, at ang Rasengan ay gumagamit lang ng shape transformation. Pinagawa niya kay Boruto ang Vanishing Rasengan, at sinabi niyang gumagamit ito ng Lightning Chakra. Tinawag niyang incomplete jutsu ito at pinayuhan si Boruto na subukan namang gamitin ang Wind Chakra. Sa umpisa, nagwawala ang Rasengan ni Boruto, kaya nag-focus siya sa pagkontrol nito. Samantala, humingi si Sarada kay Sasuke na turuan siyang gamitin ang Chidori. Ipinaliwanag ni Sasuke na ang paggamit ng Chidori ay mayroong kahinaan pagdating sa counter-attacks at kanya itong ipinakita sa pamamagitan ng pagganti ng atake kay Sarada. Idinagdag niya na dahil isang Tomo lamang, ang Sharingan niya ay hindi nagbibigay sa kanya ng sapat na pangunawa upang mabasa ang mga galaw ng kanyang kalaban dahil ang Chidori ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 Tomo Sharingan para magamit. Gusto ni Sarada na mag-training para magising pa ang dagdag na Tomo, pero sinabi ni Sasuke na hindi yun basta pwedeng i-train, lumalabas lang daw yun kapag may matinding emosyon o delikadong sitwasyon. Kaya sabi ni Sasuke, mas mabuti pang sanayin muna niya si Sarada sa paggamit ng isang Tomo Sharingan. Dahil alam niya ang naging problema ni Sarada sa huling mission, pinadodge niya ito sa isang sunod-sunod na atake ng mga projectile. Tinamaan si Sarada pero hindi siya nawala ng gana at humiling ng isa pang round. Samantala, nag-imbestiga sina Konohamaru at Mag-Ino sa kumpanya ni Victor, pero puro legal na laboratorio lang ang ipinakita sa kanila. Naging tensyonado ang usapan nang banggitin nila ang Hashirama Cell, pero hindi pwedeng ipilit ng Konoha dahil baka mauwi sa diplomatic issue. Sa hapunan, namimiss ni Himawari ang kuya niya at ipinaliwanag ni Hinata ang determinasyon ni Boruto na lumakas pa. Nang magtanong si Boruto ng payo kay Kakashi tungkol sa training niya, hindi siya binigyan ng diretsong sagot ni Kakashi, pero ikinwento niya kung paano natutunan ni Naruto ang Wind Nature Transformation. Nainis si Boruto sa sarili niya dahil pakiramdam niya siya ang may kasalanan sa nangyari kay Mitsuki, at naiinggit siya kay Kakashi dahil ang lakas na raw nito noong bata pa. Pero sabi ni Kakashi, dumaan din siya sa matinding hirap at siya naman ang naiinggit kay Boruto dahil lumaki ito sa panahon ng kapayapaan. Iniabot niya ang baon na nalaglag ni Himawari para kay Boruto, sabay sabi na hindi siya nag-iisa at doon nakakuha ng ideya si Boruto. Hindi pa rin nakaiwas si Sarada sa mga projectiles, kaya sinabi ni Sasuke na huwag niyang tingnan lahat ng target, kundi ang mismong direksyon ng atake. Naalala rin ni Sarada ang pagkasugat ni Mitsuki, kaya humiling ulit ng isa pang round ng training. Sa wakas, nagawa ni Boruto na lagyan ng Wind Chakra ang Rasengan niya, tulong ng isang Shadow Clone, pero nawalan siya ng malay dahil sa pagod. Pinanood ni Sakura si Sarada habang patuloy sa matinding training. Samantala, iniulat ng sekretarya ni Victor na naihatid na raw niya sina Konohamaru at Mag-Ino sa border, pero sa totoo lang, nakapasok na pala sila ng palihim sa kumpanya para alamin ang totoong ginagawa ni Victor. Tuloy pa rin si Boruto sa pagprakti ng Wind Release, Rasengan, pero sabi ni Kakashi, hanggang doon na lang muna kaya niya, kaya medyo nawala ng gana si Boruto. Samantala, sina Konohamaru at Mag-Ino ay nagmamasid sa mga pasyenteng pumapasok sa isang bawal na area ng gamutan, mga pumapasok pero hindi na lumalabas. Sa mga doktor doon, nakilala ni Konohamaru yung doktor na tumulong dati sa kaguluhan sa Iwagakure. Ang tanging parte na hindi pa nila nasusuri ay yung basement na naa-access lang gamit ang elevator. Dumating si Shikadai at binati si Boruto, sinabihan siyang huwag masyadong magpakapagod sa training. Ibinahagi ni Boruto ang sinabi ni Kakashi tungkol sa limitasyon niya. Habang si Chocho naman ay nanonood ng training ni Sarada kasama si Sasuke. Ang Team 10 ay nabigyan ng mission mula sa Land of Wind, hanapin daw ang nawawalang puppet na ginamit ni Arashiki laban sa kanila. Nag-aalala sila dahil hindi pa rin ito natatagpuan, baka daw may ibang nakakuha. Napag-usapan nila sina Boruto at Sarada at ang kanilang matinding training. Habang kumakain si Dippa ng meal sa Land of Wind, gusto rin ni Chocho kumain sa lugar na sinabi ng tatay niya. Pagdating nila roon, kakakaalis lang ni Dippa, pero laking gulat nila, wasak ang buong lugar at patay ang lahat ng tao sa loob.
Kinabukasan, nagkita sila ng Team Shinki at ibinalita nila ang nangyari sa restaurant. Pumunta sila sa lugar kung saan natalo ni Shikadai ang puppet at pinona nila si Araya para hanapin gamit ang Sanshowa puppet niya. Nahanap ni Araya ang puppet. Biglang dumating si Deepa sa eksena. Binalaan ni Shikadai ang Team Shinki na siya yung salarin sa restaurant. Sa mga sinabi ni Deepa, nakuha ni Shikadai na siya rin yung nakalaban ng Team 7. Umatake si Deepa gamit ang mga cube niya at hinarang ni Shinki gamit ang Iron Sand Wall. Pero tinulak lang ni Deepa, tinamaan pa sina Araya at Yodo. Sina Chocho at Inojin naman ay sabay umatake mula sa dalawang direksyon, kaya napin ni Shikadai si Deepa gamit ang shadow technique niya. Sinundan ni Shinki ng Black Iron Fist pero walang epekto. Pinunit ni Deepa ang shadow ni Shikadai at winasak ang Iron Sand Wall ni Shinki gamit lang ang isang cube. Kinuha ni Deepa ang puppet at akmang aalis na, pero napansin niyang umuusok ang kamay niya. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Shinki na sirain na lang ang puppet kaysa mapasa kamay ni Deepa bago siya mawala ng malay. Pagbalik sa Konoha, nagulat si Shikadai sa tatay niya at kay Naruto. Samantala, si Boruto ay tuloy pa rin sa walang humpay na pag-eensayo. Na-frustrate si Boruto kasi hindi pa rin niya mapalakas ang Rasengan niya. Dumating si Shikadai at sinabi na nakalaban niya si Deepa sa mission nila at nabuhay lang siya dahil kay Shinki. Alam na ni Shikadai na si Deepa rin ang target ni Boruto, kaya sinabihan niya ito na pipigilan niya kung kakailanganin para lang hindi siya magpadalos-dalos. Akala ni Shikadai na galit lang si Boruto kaya gusto niyang lumakas, pero itinanggi ni Boruto, sabi niya na pagtanto lang niya sa laban nila ni Deepa na kulang pa siya sa karanasan at lakas. Nag-alok si Shikadai na tulungan siya sa training. Dumating si Hinata, dala ang lunchbox para kay Boruto, at napaisip pa kung gagawa rin para kay Shikadai. Samantala, tuloy-tuloy pa rin si Sarada sa training kay Sasuke, ngayon naman, pag-iwas sa mga kanay. Halos naiwasan na niya lahat at napansin ni Sasuke na ang problema niya ay stamina kasi hindi niya kayang panatilihing aktibo ang Sharingan buong oras. Binati pa rin siya ni Sasuke dahil gumanda ang perception niya. Habang nagpapahinga, tinanong ni Sasuke kung kumusta ang mata niya. Sabi ni Sarada ay ayos lang at dahil wala siyang gaanong nabasa tungkol dito, tinanong niya si Sasuke tungkol sa Mangekyou Sharingan. Gusto sana niyang malaman kung pwede rin niyang magising yun pero ipinagpaliban ni Sasuke ang usapan. Dumating si Sakura at ipinakita ni Sarada ang progress niya. Nag-aalala si Sakura sa sobrang effort ni Sarada pero siniguro ni Sasuke na binabantayan niya para hindi ito ma-overtrain. Medyo uminit ang ulo ni Sakura na marinig niyang gusto ni Sarada na umabot sa level ng Sharingan ni Sasuke. Naiinis si Sarada, pakiramdam niya masyado siyang pinoprotektahan kaya umalis siya. Nag-usap sina Sakura at Sasuke tungkol sa paglala ng Sharingan ni Sarada. Narinig ni Hinata ang usapan nila. Sina Shikadai naman ay tinulungan ni Inojin at Chocho sa training ni Boruto. Sabi ni Shikadai, kahit kaya ni Boruto ang nature transformation, hindi pa niya kaya ito panatilihin ng matagal. Naalala niya ang laban nila kay Deepa, kaya iminungkahi niyang sanayin si Boruto na itoon ng buong lakas sa isang punto lang. Nagpractice sila ng iba't ibang target at ng pagdagdag ng chakra sa Rasengan. Paglubog ng araw, umuwi na sina Inojin at Chocho, pero nanatili si Shikadai. Nag-usap silang dalawa tungkol sa training. Napunta ang usapan sa tibay, at naalala ni Boruto ang payo ni Kakashi, bigla niyang naisip kung paano mas mapapabisa ang Rasengan niya. Pinagmamasdan sila ni Kakashi mula sa malayo, tapos nagpunta siya kay Ibiki para humingi ng pabor. Samantala, nagyaya sina Hinata at Ino kay Sakura para sa girls' night out. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay at sa mga anak nila. Kinabukasan, pagdating ni na Chocho at Inojin, gulat sila, durog na yung malaking bato na pinapraktisan ni Boruto. Dali-daling pumunta si Boruto kay Kakashi para ipakita ang progreso niya. Dahil gusto ni Kakashi na subukan niya ito sa totoong target, inayos niya na lumaban si Boruto sa isang preso, si Shoujoji. Kinumpirma ni Shoujoji kay Kakashi na babawasan ang sentensya niya kapag natalo niya si Boruto. Pareho silang determinado na manalo. Tinanggal ni Kakashi ang mga tanikala ni Shoujoji at nagsimula na ang laban. Ginamit ni Boruto ang Wind Release, Rasengan, pero tinabig lang ito ni Shoujoji gamit ang sarili niyang Wind Release, Shield of the Wind Count. Nilate pa niya si Boruto, pero napansin niyang mas malakas na ang jutsu nito kaysa dati. Akala niya hanggang dun lang si Boruto at siguradong talo. Pero kampante pa rin si Boruto. Nagpalitan sila ng suntukan at sipa, at nagulat si Shoujoji na kaya na siyang sabayan ni Boruto. Sinubukan pa niyang kainin si Boruto gamit ang jutsu niya, pero umatake si Boruto gamit ang bago niyang Rasengan at tuluyang nabasag ang Wind Shield ni Shoujoji.
Napansin ni Kakashi na kung wala yung shield, malamang patay na si Shoujoji. Nagets din niya na imbes na palakihin ang Rasengan, pinili ni Boruto na siksikin ito ng todo, kaya mas concentrated ang power. Napansin ni Boruto na napiunit ang bandage niya at lumabas ang seal sa kamay niya. Pagkatapos nun, hinimitay siya sa pagod. Samantala, nag-e-ensayo si Sarada kasama si Sasuke, dodging training gamit ang kanai. Lagi siyang muntik tamaan kaya kailangan laging may eye deflect na kanai si Sasuke para hindi siya masugatan. Nagsuggest si Sasuke na magpahinga, pero ayaw ni Sarada, gusto pa niyang ituloy. Dumating si Sakura at sinabing siya na ang kalabanin ni Sarada para subukan kung gaano kalakas ang loob nito. Pumayag si Sasuke, kasi sabi niya, may insight si Sakura na wala siya. Inatake ni Sarada si Sakura pero wala siyang tinamaan, hindi niya rin matrak ang galaw ng nanay niya kahit may Sharingan siya. Pinakita ni Sakura ang tunay niyang lakas at umatake, pero sa huling sandali, nakaiwas si Sarada gamit ang Sharingan. Tinamba ni Sakura ang malaking puno, kaya napahanga si Sarada. Sinabi ni Sakura na kulang pa ang chakra control ni Sarada, at dahil ginagamit pa niya ang Sharingan, mabilis maubos ang chakra niya. Nagpatuloy sila sa sparring, pero nadulas si Sarada sa kakaiwas. Akala ni Sasuke at Sakura na sapat na, pero gusto pa ni Sarada subukan ng isa pang bagay. Kinopya niya ang galaw ng nanay niya at nagsalpukan ng atake nila. Sa pagkopya ng galaw, mas naintindihan ni Sarada kung paano kontrolin ang chakra, kaya mas naging malakas ang atake niya. Gusto ni Sasuke at Sakura na ipagpatuloy pa niya ang training niya. Sa kabilang banda, nagulat si Log kay Orochimaru na ang Hashirama Cell na ginamit sa mission ni Mitsuki ay ninakaw pala mula sa isa sa mga dating laboratorio ni Orochimaru. Wala siyang ideya kung sino ang kumuha. Nagising si Mitsuki, at naghanda si Orochimaru na palitan ng mga sirang laman loob nito.